Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Hamster Combat. Atin pong pag-uusapan ang mga players. Yan, marami pong players ni Hamster Combat ang nahihirapan na magbenta ng kanilang natanggap na free airdrop na Hamster token dahil hindi po nila abot yung minimum na requirement sa mga exchanges tulad po ni Binance sapagkat meron pong $5 na minimum requirement itong si Binance para makapagbenta ng Hamster token at marami pong mga players ni Hamster Combat ang hindi po sila nakaipon ng sapat na Hamster token na umabot sa halagang $5. Kaya yan po yung naging issue rito kung bakit maraming mga players ang hindi makapagbenta ng kanilang Hamster token. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, meron po tayong balita rito. Ang source po natin dito ay si bncrypto.com. Sabi rito ay many project participants found themselves with only few dollars worth of Hamster token after months of interacting with game. Ayan na nga yung sinabi ko kanina na may mga players na maliit lang po talaga yung kanilang nakuhang reward kapalit ng ilang buwan na paglalaro dito kay Hamster Combat. Players complained that despite the time spent on activities like tapping Hamster to earn rewards, the payouts were disappointingly low. Ayan, nakaka-disappoint po or nakakadismaya na talagang mababa po talaga ang naging payout. Biruin mo naman ilang buwan na pagtatap sa larong Hamster Combat tapos mababayaran ka lamang ay below $5. Ayan. Moreover, those with small tokens amounts face additional challenges when trying to sell them. Ayan, yung mga nakakuha ng maliliit na token or nakatanggap ng maliliit na Hamster token ay sila po ay nakaharap ng isang pagsubok sa pagbebenta sa mga ito. Some exchanges like Binance require a minimum transaction value of $5, making it impossible for users with small token para ibenta ito. Kaya yan na nga yung gaya ng aking sinabi kanina. Kaya kawawa po yung mga below $5 yung value ng kanilang mga Hamster Combat token. At yan po ay kung gumagamit sila ng Binance. Ngayon ay ang isa po sa mga pangunahing problema ng mga players ng Hamster Combat ay yan nga yung minimum transaction requirements sa mga exchanges tulad ni Binance. Si Binance bilang halimbawa ay meron po kasi siyang minimum transaction value na $5. Ibig sabihin ay kung ang halaga ng Hamster token na hawak mo ay mas mababa po sa $5 ay hindi mo talaga ito mabebenta kay Binance. Ito po ay isang malaking hadlang lalo na sa mga players na maliit lang ang nakuha nilang tokens mula sa airdrop. Bukod kay Binance ay may iba pang mga exchanges na tumatanggap naman ng Hamster token. Ngunit meron po silang kanya-kanyang mga minimum transaction requirements. Kaya ayan, ang isa po rito ay si Coinbase. At least si Coinbase ay meron po siyang mas mababa na minimum transaction requirement kung saan ay nasa $2. Mas mababa po ito kumpara kay Binance. Ngunit kung ang halaga ng iyong Hamster token ay mas mababa pa sa $2 ay hindi mo pa rin ito mabebenta kay Coinbase. Ngayon ay meron pa tayong isang exchange dito na may mas mababang minimum transaction requirement at yan po ay si KuCoin. Kaya ito po ay mas mababa kumpara kay Binance at Coinbase. Kaya mas maraming players ang nakakapag-cash out dito kay KuCoin. At meron din po tayong EBI Exchange. Itong si EBI Exchange ay isa po, di po tulad ng Coinbase at KuCoin, ay isa po itong decentralized exchange na tumatanggap na rin ng Hamster token. Wala po itong specific na minimum transaction requirement, ngunit meron po itong transaction fee kung saan ay maaari pong
ito po ay pabago-bago yung kanyang transaction fee. Kaya nakadepende po yan sa network congestion nito. Kaya tumataas yung kanyang transaction fee at bumababa yung kanyang transaction fee. Kaya kung pag itong EBI exchange ang gagamitin mo ay ayan, check mo na lamang yung transaction fee nito at tsambahan mo na lang kung mababa. Tsambahan mo na lang yung oras or hintayin mo yung tamang oras na mababa yung transaction fee nito. Ngayon, ang minimum transaction requirements ay mahalaga po ito dahil nagdidikta po ito kung gaano kadali o kahirap para sa isang player na magbenta ng kanilang tokens. Kung ang halaga ng iyong tokens ay hindi umaabot sa minimum requirement, ay hindi mo po talaga ito mabebenta. Ito ay isang malaking problema lalo na sa mga players na maliit lang ang kanilang nakuhang hamster token mula sa airdrop. Maraming players ang nadismaya dahil sa mga minimum transactions requirements na ito. Kahit na nag-spend po sila ng maraming oras sa paglalaro ng hamster token, ang halaga ng kanilang tokens ay hindi sapat para maabot ang minimum transaction requirements ng mga exchanges. Dahil dito, marami sa kanila ang hindi makapag-cash out ng kanilang tokens at nadismaya po sa project. Ngayon ay meron pa pong ibang posibleng mga solusyon dito. Yan, ang una ay ang mga players ay maaari pong mag-pool ng kanilang tokens para maabot ang minimum transaction requirement. Halimbawa ay kung may mga tatlong players na may tig $2 na halaga ng hamster token ay maaari po silang mag-usap-usap na pagsamahin na lamang yung kanilang tokens para maabot ang $6 at ibenta po ito sa isang transaction at saka po nila muling paghati-hatian ang mga ito. Ayan, ang isa pang posibleng solusyon dito ay ang paggamit ng decentralized exchanges na tulad ng EBI exchange kung saan ay maaring makatulong ito dahil wala po itong specific na minimum transaction requirement. Yun nga lang at kailangan pong timingan ng mga players yung transaction fee nito kung saan ay mag-transact lamang po sila kung mababa ito. At syempre yung panghuli natin na solusyon dito ay hintayin na lamang po natin na tumaas yung presyo ng token natin, hamster token natin dito. Kaya yan po ang isang opsyon, maghintay hanggang tumaas ang presyo ng hamster token. Kung tumaas ang presyo nito at maaring maabot, yan tumaas ito at umabot ito sa minimum transaction requirement ng isang exchange, ay ayan, pwede na itong mabenta. At ayan, sa kabuuan ay ang minimum transaction requirement sa iba't ibang exchanges ay isa po itong malaking hadlang para sa mga players ng Hamster Combat na gustong magbenta ng kanilang airdrop tokens. Si Binance ay ang siyang may pinakamataas na minimum requirement na $5 habang si KuCoin ang may pinakamababang minimum requirement na $1. Ang paggamit naman ng mga decentralized exchanges tulad ng EBI exchange ay maaring makatulong na rin. Ngunit dapat po nating tandaan na mayroon po itong transaction fees na kailangan po nating malaman. Kaya ayan, yan po yung mga ibang mga posibleng mga solusyon dito. Yung mga posibleng solusyon natin dito ay ang pag-pool ng tokens or hintay na lamang natin na tumaas yung presyo nito. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.